Nadagdagan pa ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng low pressure area at habagat. May mga lugar din lumugpas sa baha at nakapagtala ng landslide. Nakatutok si Mark Salazar. Dahil pa rin sa malawakang pinsala ng ulan at baha sa Mindanao, nagdeklara na rin ng state of calamity sa bayan ng Pikit, Cotabato. Baha pa rin sa Silic High School, pero hindi yan alintana ng mga estudyante at guro na nagsasagawa ng National Learning Camp. Diyos ko, ang daanan namin, nag-overflow na. Aabot hanggang binti pa rin ang baha sa ilang lugar sa bayan ng Upi sa Maguindanao del Norte dahil pa rin sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Umapaw tuloy ang sapa na umabot sa kalsada kaya pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan. Hirap ding makadaan sa kalsadang ito sa Kidapawan City dahil naman sa pagguho ng bahagi ng bundok, nagkalat ang mga bato at tipak ng lupa sa kalsada. Ganyan din ang naranasan sa Katmon, Cebu. Isa ang isinugod sa ospital matapos madaganan ng kanyang paa ng bato. Humambalang naman sa kalsada ang natumbang punong ito sa bayan ng Medellin, dahilan para pansamantalang hindi ito madaanan ng mga sasakyan. Magkahiwalay na landslide din ang naitala sa dalawang barangay sa Socorro, Oriental Mindoro. Wala namang nasaktan. Sa bayan ng Pinamalayan, nalubog sa abot tuhod na baha ang ilang lugar. Ang mga taga-barangay Zone 2 nagtaas na ng gamit. Binahari ng palengke. Sa barangay Banilad, pahirapan ng pagtawid sa ilog. Ang lakas ng baha! Rumaragas ang kulay putik na baha naman ang namerwisyo sa barangay Pakyas sa bayan ng Victoria. Ang pag-ulan sa Oriental Mindoro at Mindanao dahil pa rin sa pinagsamang epekto ng low pressure area at hanging habagat. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.